May nagtanong sa akin ano ba yung express entry? Pwede ba ako doon? Hi, I'm Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So, ang daming nagtatanong sa akin over the last few years, ano nga ba yung express entry? Pwede ba ako dyan? Actually, matagal na nag-exist itong express entry since 2015 pa. So, just over 10 years ago. Put in simple terms, yung express entry actually, ito yung pinaka-main entrance to Canada. Ito yung flagship, kumbaga, ng mga immigration pathways to Canada. And pansinin niyo, di ko siya tinawag na programa kasi intake system lang po ang express entry. And within express entry, may mga programa po. At pag nakapasok na kayo dito, isipin ninyo nakapasok kayo sa lobby ng isang building. Pag pumasok kayo sa lobby, hindi naman automatic na makakaakyat kayo, di ba? Kailangan may imbita kayo. Ganun po yung prinsipyo. So magre-register kayo, makakapasok kayo sa lobby, pero hintayin nyo pa po yung invitation to apply for permanent residence. And within that, makikita natin yung iba't ibang programa. Kasama na rin po dyan yung Federal Skilled Worker Program, itong Canadian Experience Class, at iba pa. Yung pinakamainit po ngayon is yung category-based ROS. And ang dami pong mga nagpapanik. Paano po ba to? Well, ang pinakasimpleng explanation dito is kung pasok yung occupation ninyo dun sa listahan na priority ng Canada, pwede kayong mabigyan ng invitation at yung threshold to get an invitation ay mas mababa. Dahil ang express entry po, points-based. So kung yung points cut off for a particular draw ay napakataas, syempre ang hirap mag-qualify, di ba? But what we're seeing is, halimbawa nagtatrabaho ka sa healthcare, is yung cut-off score is mas mababa. So kung kayo ay healthcare worker, is this pathway for me? Siguro depende pa rin yan, pero generally speaking, yes. Mas malaki ang chance ninyo kung kayo ay healthcare worker. So, naka-register kayo, nakapasok kayo sa express entry. What should you do to get an invitation? Yun din yung tinatanong sa akin kadalasan. Well, mag-focus kayo dun sa mga points-based human capital factors. Na-maximize nyo na ba yan? Ano ba yung mga human capital factors? Tignan natin, isa-isahin natin. Age, unfortunately, hindi naman natin kayang manipulahin yan. Wala pa tayong fountain of youth, kumbaga. So, sa education, ano bang pinakamataas na tinapos ninyo? Kahit sa labas pa yan ng Canada, halimbawa nakatapos kayo ng bachelor's in nursing. May equivalency ba ito sa Canada? Well, may proseso. Susundan lang natin to. But the gist of it is, you have to do yung education credentials assessment for immigration purposes. Kung nag-aral kayo sa Canada, bonus po. Dahil may extra points po yan. So, halimbawa nag-upgrade kayo dahil nurse na nga kayo. Nagtapos kayo ng bachelor's in nursing from the Philippines. Tapos dito naman sa Canada, nag-take kayo ng 2-year program focusing on gerontology, for example. May added points ba yan? Siyempre, dahil meron kang Canadian credential. So sa pangatlong human capital factor, yung sa work experience. Yung work experience ninyo abroad, halimbawa as a nurse, ika-count ba yan towards express entry? The general answer is yes. Ang bilangan po dito taon. So kung meron po kayong 3 years, for the purposes of counting your points, nakakap po ito usually sa 3 years of skilled work experience. Ngayon, kung meron kayong additional points for work, dito po natin ito makukuha sa skilled work experience in Canada. So napaka-importante po na nakapagtrabaho tayo sa Canada. At sidebar lang ho, kasi marami nagtatanong, bakit yung iba pumapasok as international student? Ito po yung importansya ng pagpasok as international student dahil una sa lahat, nadadagdagan kayo ng Canadian credential extra points at pwede kayong magtrabaho after studying in Canada kung eligible kayo for a post-graduation work permit. Extra points. At meron din tayong pang-apat na human capital factor. Ito ang language. Napaka-importante na mataas ang score ninyo for your language tests. And pwede ito in both English or in French, or pwede nyo rin kunin pareho kung kaya naman. Pero importante dito, dapat ma-maximize ninyo yung points at marami naman kayo iba't ibang options of type of tests. Merong CELPIP, meron ding IELTS. Tignan lang po natin ang website ng immigration kung ano ang mga valid language test results. So nakabuo ka na ng profile, naimbita ka na. Now what? Shucks, meron kang 60 days to submit your application for permanent residence. Nakasama yan dun sa ITA, yung invitation to apply.
yung sulat nakalagay, congratulations. Kaya talaga palakpakan, taong bayan. Pero yun nga, pressure guys. 60 days to submit a complete application. So kung ano yung nilagay nyo dun sa Express Entry profile niyo, binida ninyo na nagtrabaho kayo as nurse for 3 years, halimbawa sa Pilipinas, binida ninyo na natapos ninyo yung master's ninyo sa Canada, halimbawa, kailangan ngayon magpakita kayo ng resibo. Paano? Well, sa work experience, kadalasan hinihingi yung employment letter. At actually, in my experience, guys, yung employment letter, napaka-importante. Karamihan ng mga applicants nag-fail with the employment letter. Sa Pilipinas, sanay tayo sa Certificate of Employment na nakasulat lang na, this is to certify that Juan de la Cruz worked as a nurse. Pero ang totoo po niya, ng Canada, hinahanap niya more. So, anong nilahanap nila? Yung description ng trabaho. Na binayaran kayo, magkano yung binayad sa inyo? Nagtrabaho kayo from when up to when? Sino ang nire-reportan ninyo? May pirma ba to ng tao? Nakasulat ba yung kanyang contact information? Kasama dyan ang telepono, email, address. Yung sulat ba? Nakikita ko rin to. Nasa letterhead ba? Corporate letterhead ng company na tinanabuhan ninyo? Medyo may mga formal requirements po pagdating sa letters of employment. Tandaan lang po natin, COE is not letter of employment. Yung letter of employment po ang hinahanap ng Canada pagdating sa ganitong resibo. Doon naman sa education, kung yung education ninyo ay galing sa ibang bansa, gaya ng sa Pilipinas, kailangan meron po tayo ng tinatawag na Education Credentials Assessment or ECA. Mayroon pong mga third-party providers na accredited ng Canada. Sila lang po ang pwedeng mag-accredit ng inyong education for the purposes of immigration only. So sa mga ganitong galawan, kailangan sigurado kayo na yung mga documents niyo ready na pagdating sa pagsasubmit ng permanent residence application pag nakatanggap na kayo ng invitation. So guys, itong express entry actually express in name. Hindi lahat mabilis dahil express entry. Pwedeng gumawa kayo ng profile pero yung proseso mismo mahaba. Siguro express lang siya at mabilis lang siya dun kapag nakatanggap na kayo ng invitation to apply dahil nga 60 days in order to prepare everything. So, paspasan, mabilisan at express talaga ang pagkumpuni ng isang kompletong application for permanent residence. As usual, guys, syempre, iba-iba tayo ng sitwasyon. Do your research. Information is key. Knowledge is power. And with that, if you found this video very helpful, please like, subscribe, comment, share with your friends and family. And again, this is Lou, your immigration lawyer, and I'll see you in the next one. Bye.